sumarap sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. In this kingdom of Bahrain, let your kingdom come. Hallelujah. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. And let us continue to be in the attitude of an intercessor. Hallelujah. Supposed to be, I'll be in Dubai. Meron pong prayer conference for the Middle East. But hindi ako pwede dahil kararating ko lang po, sabi ko. But it's something is going on. And it's a gathering of all the leaders in the 22 Middle East interceding for the salvation of Middle East. Amen. So tayo po yumuko at manalangin. Sumama po tayo sa adhikain ng grupong ito. We call ourselves intercessors from the Philippines. Kasi intercessors for the Philippines, pero dahil nasa ibang bansa ka na, intercessors from the Philippines for Middle East. Hallelujah. And we have this called Lighthouse of Prayers, wherein may prayer chain that we're praying for the salvation of Middle East. Amen. So tayo yumuko at manalangin. Heavenly Father, this is a special occasion, oh God, because Lord, we are interceding. Lord, nagkakaroon ng gathering, hindi aksidente itong gathering na to. Lord, we are purposeful, Panginoon, because there is a battle that is going on, Lord God. And we will not sleep and we will not be on our comfort zones, oh God, but we will arise as your watchmen, Lord God, as your watchmen to the nations, as your watchmen in the Middle East, oh God. At hindi kami papayag na agawin ng kaaway ang mga bansang naririto. Because Lord, we stand on the gap on behalf of this 22 Middle East nations, crying out before you, Lord God, for your salvation, Lord God. Let your kingdom come, Lord. Let your kingdom come, Lord God, in these nations, Lord God. Lord, mga bansang hindi ka kilala, hindi ka nila, Lord God, tinatawag na Diyos, Panginoon. Lord, marami sa kanila o lahat sa kanila kilala ka bilang propeta lamang, Panginoon. And so right now we pray that, Lord, indeed there's power and unity in prayers, oh God. And so, Lord God, we cry out in the name of Jesus Christ of Nazareth, oh God, salvation cometh in the Middle East, salvation cometh, oh Lord God, in these 22 nations, Lord God. And marami pong salamat, Panginoon. May ginagawa ka, Panginoon. Wala man kami doon, pero Lord God, kasama kami, Lord God, is in the spiritual realm, battling, Lord God, for your great plan, for your dream, Lord God, sa mga bansang ito. At hindi kami mapapagal, hindi kami, Lord God, manghihina at hihinto. Because, Lord, we will see in our very eyes salvation upon salvation, O Lord God. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, Lord God. Gamitin mo kami dito sa Bahrain as your, Lord God, light, Lord God. Lord, let your light shine upon this country, O God. Marami pong salamat, Panginoon. At sa aking pagtuturo ngayon, Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Lord, hindi ko kaya on my own. But I know, Lord God, you are in control. You are the Word, O God. You are the Word of life. You are the bread of life na ituturo ko ngayon. Hayaan mo na hindi ako ang makita nila, kundi Lord, ang iyong makapangyarihang salita will move in our hearts. Let your powerful words change us. Lord, mold us. Let your powerful words be rivers of living water. Wash us, O Lord God. Lord, linisin mo kami sa lahat ng karumihan ng aming isip, puso, Panginoon, motibo, Panginoon, Lord God. Lord, we came in this hall, Lord God. Maaring mabigat ang aming pakiramdam. Marami kaming iniisip. We are anxious of so many things. But Father, we pray today, Lord God, ang iyong salita ang magwa-washed out, Panginoon, ng aming mga nasa isip at puso. Even the major decisions that we need in our lives, samahan mo kami na magawa ang tama. We will make the right decision and we will choose you and we will choose Jesus, Lord, over the circumstances. Lord, marami pong salamat. Thank you for the boldness and thank you, Lord God, for your words will not return to you void, but it will accomplish the purpose for which it was sent. And it will grow in our hearts and it will bring forth fruits
Fruits that will last. Fruits, Panginoon, na makikita ng mga tao at sila, Lord God, ay maa-attract sa iyong glorious presence sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord Jesus. We give you the glory. We give you the honor. In Jesus' name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Amen. Last week po, ang topic natin is being available like Isaiah. Sinong available? Sinong available para kay Jesus? Are you available? Tanungin mo yung katabi mo, are you available? Available ka ba? Available ka ba kay Jesus? Nabibless ako kay Brother Jairus pala. Special mention. At tinanggap niyang assignment and he did it. Praise the Lord. Marami pa yung mga baguhan dito, maa-assign ko. Amen. Praise the Lord. Pagka in-assign kayo, huwag kayong a-absent, huwag kayong tatago. It's a privilege to be assigned. Amen. And pag in-assign kayo, don't delay. Kasi may blessing sa pagsunod. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Mahina ang amen. Praise the Lord. Ang ating topic is choose life, choose Jesus. Hindi ko sinabi yung topic ko na ganito, pero yung mga kanta natin ay may kinalaman kay Jesus. Yung mga kinanta natin na nakaka-bless. So, iba yung sinabi kong topic ko, pero ito rin ang flow nun. And I thank God because the songs itself brought us at the feet of Jesus. Amen. Ang ganda-ganda ng mga mensahe ng mga awitin natin. And I pray you did not just enjoy the lyrics, but you enjoyed worshiping. You had the luxury of worshiping the Lord. Sino nag-enjoy sa presence ni Lord kanina? Amen. Nakita ko yung word na we wrestle with sin. Diba? Totoo naman, we wrestle with sin. Sometimes, nagtatag of war sa buhay mo. Diba? Inaagaw ka ng kaaway, pero binabalik ka nila. Nagkakaroon ng tag of war. Sinong nananalo sa buhay mo? Sinong nananalo? May tag of war. Si Satan pilit kang inaagaw, pinapalayo ka sa Panginoon. Tama ba? Sino nakaka-identify? Diba? Inaagaw ka ni Satan sa Panginoon. Totoo. You are being distracted with so many things. Amen po ba? Minsan magaganda naman yung distraction. Lesser evil, wala ka namang ginagawang masama, pero inaagaw ka ng kaaway. Mabuting bagay, inaagaw ng mabuting bagay ang pinaka magandang bagay sa buhay mo. Tama. Diba? Choice. Bigyan ko kayo example. Tabi-tabi po. Kung kayo man ito, magbago. Amen. Minsan, fitness over spirituality. Friday. Hindi dito pampaganda ng katawan o Zumba or ano ba mga exercise or mga something that is very physical. Gaganda katawan mo dito. Hello? You choose between the good choice and the best choice. Hindi naman bad eh. Pero, kumusta ang church life mo? Pastora, pasensya ka na, hindi ako nakaka-attend. Kasi, masyadong demanding yung aking kinabibilangang organisasyon. Yung organisasyon, hindi naman bad. Kasi, mabuti, ikakabuti naman ng kalusugan, for example. Pero, kasabay nun, ay ang pang-agaw niya sa iyong, diba? Nagkakaintindihan tayo? So, there are choices that you have made in life, good choice, good decision, or bad choice, bad decision. Minsan napasok mo, tsaka mo lang nalaman, huli na ang lahat. Ano mga yon? Meron tayong mga, sige, fast talk tayo. Choose, good decision, bad decision. Sabi mo, good or bad, Sumigaw tayo, sabihin natin. Okay, number 1, accepting Jesus. Good. Best. Amen. Marriage. Husband and wife. Did you marry the right husband? Did you marry the right wife?
O wag sisigaw pag naka-document. Diba? Career. Did you choose the right career? Panghabang buhay mong pagsisisihan yan pag mali ang nakuha mong career. Profession. Napasok ka pala sa maling kumpanya. Hello? Iba yung inaral mo, pero tas nagsasuffer ka for the sake of money. Sabing ganun sa akin ng isang payo sa akin, don't waste your life sa isang career na hindi mo naman gusto. Parang nabibigatan ka sa bawat araw, hindi naman talaga itong gusto ko sa buhay. Pero yun ang kurso mo, pwede naman mag-shift. Pwede man magbago para masaya ka. Hindi yung ginagawa mo nabibigatan ka. Hello, nagkakaintindihan tayo. Dapat ang karir mo, masaya ka. Amen. Nakangiti kang pumasok pag uwi mo, nakangiti ka pa rin. Maganda ka pa rin. Yung aura mo, ewan ko, guwapo ka pa din. Umpisa hanggang patapos, hindi yung punong-puno ka ng pasan mo ang daigdig sa karir mo, parang laspag ka sa pagka-uwi mo parang, alam mo yun, yung term yung laspag kasi sa mga cyclist, pagkatapos ng cycling ng mga kapatid ko, tawag nila laspag sila. Kasi syempre, they burn all their energy for 4 hours, 5 hours. Pagdating nila sa finish line, talagang, alam mo yun, halos hinahabol na nilang hininga nila. So, ang term nila is laspag na sila. Pero, yung mga kapatid ko, nag-i-enjoy naman. And what a privilege na pag-uwi ko, nakasama ko yung dalawa kong kapatid. Nag-bonding kami. And mahirap habulin ang schedule ng mga kapatid ko. Kasi, this month, September yata, yung isa nasa China, yung isa na maghiwalay sila ng bansa na pupuntahan, yung isa lalaro ng, I forgot the name ng country na lalaruan niya. Pero yung kapatid kong bunso, kagagaling lang niya for more than April, May, June, July, August, first week siya umuwi. Galing po siya ng Europe. And how many countries sa Europe ang nilaruan po niya sa bisikleta? Yun, nakaka-bless kasi libre ang ticket nila, di ba? Libre ang ticket, yun ang profession niya. Samantalang ako, kailangan kong kumayod para makapambili ng ticket papunta sa mga gusto kong puntahang bansa. Pero that was his career, profession. Sabi ko, you can change kung gusto mong mag-change. Sabi nga nung kapatid ko, ate, maganda ba sa Bahrain? Pwede ba akong pumunta? Kumbaga, pwede ba akong magtrabaho sa Bahrain, ate? Sabi naman ng kapatid ko, wag sa Bahrain. Sabi ko, hindi sa ayoko siya dito, pero iniisip ko yung karir niya. Gusto niya na kasing parang mag full-time, mag-career. Anak ko nanonood, baka magalit sa akin. Sabi ko, pag-pray mo maigi kung gusto mo sa Bahrain, I cannot say no to you. I will, syempre tatanggapin kita. Pero parang look for somewhere else. Pero syempre nandito kami mga kapatid, kaya tinatanong niyo, baka maganda daw, kung maganda daw dito. Sabi ko, pasyalan mo na lang ang bansa namin. Makita mo kung you feel like staying in the country ng, maghanap ng trabaho dito. Why not? I could be of help sa'yo. Hanapan ka namin. Sabi ko, pero pag-isipan mo maigi. Pero ako 18 years na ako dito at hindi man ako umaalis. Pero sabi ko, mag-consider ka pa ng iba. And it was a good opportunity na nagkaroon din ng bonding kami magkakapatid. Hindi madali na hulihin yung oras nila. Nandun ako, sila'y wala. So, it was beautiful. And then nakaka-bless kasi malalaki na pala sila. Alam mo yun, yung pati mga decisions nila, hindi ko na sabi ko, mga mama na silang magdesisyon sa buhay. And I praise God. Ayun, fast talk, sabi ko ang haba ng sinabi ko sa karir. Country to work or settle, good or bad? Ay, yung mga decision nyo, is it good? Is it good in Bahrain? Or gusto mo pa ng ibang bansang puntahan? Pwede naman, stepping stone ng bansang Bahrain, kita na lang tayo sa nation kung nasaan kayo, papasyalan ko kayo, diba? Praise the Lord. Yung BFF nyo, good or bad? Meron ba kayong BFF dyan, best friend? O baka yung BFF nyo siya yung nag-betray sa inyo, may mga kwentong mga ganun. Is the company that you are in the good company? Is it a good decision? O nagsasuffer ka na dyan, pero ayaw mong umalis? Sa totoo lang, mahirap umalis ng kumpanya. Ang hirap mag-decide
umalis. Kasi yung puso mo nandun. But if you're not growing or hindi ka na sinasahuran ng ilang buwan, bakit ka pa nandyan, diba? Try to shift and hello? Yung car, yung choice mo ng car, good or bad? Good ba yung car mo? Minsan kasi yung unang choice mo, bakit ito kasi nabili ko, palitan ko na lang, lagi akong tinitirik, hello? So minsan may mga ganun eh. Investment, is it good or bad? Marami na scam sa investment. Marami, naubos ang kanyang pinaghirapan napunta sa investments na mali. Ako, ang dami kong investments na mali. Sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize, buti na lang yung mga investment na pinasok ko, hindi pag-aasawa. Kasi kung pag-aasawa yun, hindi, hello, wala nang surrender na. Pero praise the Lord, yung mga na-invest ko at na-scam sa buhay ko, at least, mapagtatagumpayan mo, mababayaran mo yung mga utang mo. Pero, good or bad, maraming bad. Sino nakakaintindi? Priorities mo sa buhay, yung naging priorities mo ba, tama ba? You made the right choice. Did you make the right choice in your priorities? O mali? Inubos mo yung energy mo, yung oras mo sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. And then here you are, matanda ka na, tapos saka mo na-realize, hindi mo pala nagawa yung mga good choices sa buhay mo. Praise God, nakikinig ka. Praise God, you're listening. May ginagawa si Lord sa puso mo. Amen po ba? Frugality or spending. Paano yung nagtipid ka ba? Parehas lang yung 10 at 11. Or magastos ka? Sinong maraming binili? Pag tinignan mo yung binili mo, hindi ko naman to kailangan. buong eskaparate, puro, hindi, natuwa lang ako. Yung Timo, basket mo, lagi na lang, ano ba yun? Lagi ka na lang, ano bang tawag doon? Lagi na lang cart, ano yun? Add to cart, tapos binayaran mo yung basket mo. Pero pagdating, ayun, check out ka ng check out. Yung pala, hindi mo naman kailangan yung mga yon. Are you with me? Good or bad? Good or bad? Uutang or magtitipid. Minsan, tabi-tabi po, maraming beses umutang tayo, pwede namang nagtipid na lang tayo. Tama. Tapos nung nag-pile up na, marami akong kakilala. Kasi sa bandang Dubai, UAE, you can have a lot of credit cards. Aba, kuha ng credit card. Maya-maya nasa kulungan na sila. Yeah, I had a friend na tagal kong hindi na contact, yung pala nasa kulungan. Dahil nga na credit card. Yung credit card niya, it's an addiction. You keep on using it. Hindi, tabi-tabi po dun sa mga may credit card at alam nila kung paano gamitin. Pero yung walang kapararaan yung credit card mo, ang dami mong credit cards, tapos babayaran mo yung isa. Ganun ang nangyari, switching. Then, di mo na manage. And then, you ended up broke. Nagsasabi po ako, hindi ibig sabihin magaling ako, no? Kasi ako din, I learned from my lessons. I learned from it. So, are you with me? Good or bad choice in life? Eto, church to attend, you make a decision. Eto ba talaga ang church na dinaluhan mo? Narinig mo ba sa Panginoon na dito ka mag-church? Is it good or bad choice? Dito mo ba naramdaman ang presensya ni Lord? O baka naman, nainganyo ko lang, dito ka na sa church na, pinilit ka pa na. Hello, may mga iba, honestly, may mga minsan, wala dito yon. Minsan, bibigyan pa nila ng suhol. Sumama ka lang sa amin, meron kang 20 BD, di ba? Sumama ka lang sa amin, may pag-grocery kami sa'yo. Hindi dito yon at hindi natin gagawin na suhulan ang mga tao na dadalo. Hindi ko ito ina-highlight ang ibang grupo, but I want you to know, your choice to attend because you are spiritually fed. You are spiritually strengthened. You are eating the Word of God, manna from heaven, at hindi ka lang uma-attend dahil sa mga ibang bagay. Hindi, gusto ko dito kasi marami akong maninegosyo dito. Pagkatapos ng church, I'm not talking to anybody else, but yung choice mo is mali. Iba naman yung negosyante ka at gustong-gusto ng mga tao yung tinitinda mo, praise the Lord. May kapatiran tayo and I love and I support them.
bumibili ako ng mga product nila. Minsan nalilibre naman ako lagi sa product nila. And I love it kasi kumbaga, pero yung iba yung thought mo, kaya ka mag-church, pagkatapos ng church, meron kang merch at a-attend ka lang dahil may merch ka na ibebenta. Hindi, God checks our hearts. God would check our heart. Pero yung mga kapatiran na may negosyo, hindi ko kayo minemenos. You know my heart. I support. Kung may mga maliliit na negosyante dito sa church, we support them. Order pa tayo. Pero kung yung kaya ka lang magjo-join sa church para ipasok ang negosyo mo, like may mga networking, papasok ka sa church, ay nako, ang number one kong i-member si Pastora. Kasi si Pastora, pag nag-member, lahat ng JCSGO mag-member. Hello, iniiwasan ko yon. Kaya kahit na anong engganyo nyo sa akin sa isang networking, pwede akong bumili ng product ninyo, but I will not join you because I will not make my people or this congregation my downline kasi mali po yon. Amen po ba? Mali, pastora ako, hindi ko kayo ida-downline. Kung may tinitinda man ako, nagtitinda ako mga halaman ko. Pero it's for a cause. Hindi ako gagawa ng isang bagay na ma-complicate yung aking call as a pastor. Amen po ba? Choose life, choose Jesus. Ready, read. Introduction ng haba. Matthew 25 verses 1 to 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Diretso po ninyo? Nasaan na tayo? Give us some of your oil. Our lamps are going out. Verse 9. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. May haba tong read natin, pero kwento nito is, sinasabi dito that the kingdom of God is like these 10 virgins, 5 foolish, 5 wise. Yung 5 naghahanda sa pagdating ng bridegroom. Yung 5 naglalamierda. Hello! Foolish! Hindi nila inuuna ang Panginoon. Amen! Pero nung nabalitaan nila, parating na, takbo sila. Pero whatever they have, the little lamp they had is not enough to sustain them. E na-delay ang pagdating ng bridegroom. Naubusan na sila ng oil. They ran out of oil, but then the 5 wise virgin, nag-ipon sila, naghanda sila, kahit ma-delay ang pagdating ng bridegroom, they had enough oil sa kanila. So anong nangyari? Dumating naman ang bridegroom, na-delay pero dumating. Pero pagdating niya, yung mga ready, yung mga may oil, sila po ang nakasama, the door was shut, yung 5, sabi, pahingi naman. Ay hindi, baka hindi enough itong oil namin. Go and buy, sabing ganon. Alam nyo, nung time na dumating ang bridegroom, the door was shut, wala na. Yung 5, nagsisiman sila, huli na ang lahat. Sabi mo, huli na ang lahat. Kasi hindi nila inuna si Jesus. Inuna nilang ibang bagay sa buhay nila. They thought they could survive with that little oil. Church, I tell you, malapit nang dumating ang Panginoon. Naghahanda ka ba? Sabi mo sa katabi mo, naghahanda ka ba? Gaano na kadami ang oil na meron ka?
Is it enough? Is the oil that you have enough to sustain you? Hello? O baka mamaya, ano na yung oil na yan? Wala na, used up. Alam nyo, ang kotse hindi aandar pag wala ng oil. Ang tawag sa kotse pag walang oil? Ang tawag doon? Kakatok. Ayun. Kakatok ang makina ng sasakyan kapag walang oil. Hindi aandar. Spiritual life natin, ang spiritual life natin, kakatok yan kapag wala ng oil. Kasi hindi mo inuuna ang Panginoon. Hello? Nagkakaintindihan tayo? It's your choice. You become in love with the Lord Jesus Christ and follow the ways of God. And ready ka sa pagdating ng Panginoon, or wala, you're running out of oil. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. Pastor, ang tagal-tagal namang dumating si Lord. Dadating na po siya. Dadating na siya. I don't know when, pero I want you to know He's coming very soon. Are you, anong tawag dito? Are you keeping your oil? Are you saving your oil? O nagdadagdag ka ba ng oil mo? Ano ba yung oil? It's the presence of God sa buhay mo. Or ikaw ay empty. Empty ka ba? Dried ka ba? Alam mo sa sarili mo if you're dried spiritually. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. And then masasabi mo, mas masarap sa presensya ni Lord. Babalik na lang ako. Like a prodigal son. Si prodigal son bumalik kasi naramdaman niya, ang layo-layo na niya, dried, drought, walang pera, wala lahat sa paglayo niya sa ama. Bumalik siya sa kanyang ama. And nandun ang supply. Basahin naman po natin ang another great parable. Basahin po natin sa Luke 14:15 to 24. Now when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, "Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God." Then he said to him, "A certain man gave a great supper or banquet and invited many, and sent his servant at supper time to say to those who were invited, 'Come, for all things are now ready.' But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, 'I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused.' And another said, 'I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused.' Verse 20, still another said, 'I have married a wife, and therefore I cannot come.' So that servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, 'Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind.' And the servant said, 'Master, it is done as you commanded, and still there is room.' Then the master said to the servant, 'Go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper.'" Ang ibig po sabihin nito, may isang malaking piging ang Panginoon, nag-iimbita siya, pero yung mga inimbitahan niya, maraming excuses, ayaw umattend sa banquet ng Panginoon. Kaya sabi niya doon sa mga servant niya, "Sige, tawagin ninyo lahat ng mga nasa streets, yung mga may kapansanan at silang umattend. At yung mga in-invite, they will never taste my supper." Listen to me carefully. This parable serves as a warning against being too attached to worldly things. May pinapagawa si Lord, excuse muna, hello, 3 excuses. Major excuses yon, maaring example lang yon, pero marami excuse. Ay, kasi bumili ako ng lupa at aayusin ko muna, excuse muna ako dyan. Yung isa naman, ay, meron akong binili na 5 oxen, and kumbaga sa isi-settle ko muna. Yung isa naman may excuse siya, valid naman. Katatapos lang ng kasal ko, hindi muna ako a-attend. May mga excuses. I want you to know, this is about the coming of the kingdom of God, or ang pagdating ng Panginoon. Malapit na siyang dumating. May imbitasyon si Lord.
Ayaw nilang tanggapin ang imbitasyon ni Lord. Marami tayong gustong ipakilala ang Panginoon sa kanila. Ayaw nilang tanggapin si Jesus as their Lord and Savior. Pero si Lord, hindi siya huminto, hindi siya pumayag. Go! Go! Hanapin nyo sila, yung mga sa tingin natin mga walang kwenta na mga tao, silang i-preach natin ang gospel sa kanila. And lo and behold, amen, sila na mga kahit sabi mong mga walang, kung tinanggap nila ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, they will be welcome in the great banquet of our Lord Jesus Christ. These people did not choose God. They did not choose God kasi busy sila sa mga worldly things, sa mga bagay-bagay na maaring makonsume ang ating mga, parang dun yung passion natin, dun yung comfort natin. Pero sa pagsunod sa Panginoon, maraming suffering. Sa pagsunod sa Panginoon, maraming matatapyat sa'yo. Are you with me? Illustrating that God's kingdom is for those who accept His invitation, even the outcasts and Gentiles, not for those who prioritize their own comfort or possessions. Minsan, you love your possessions more than God. When God wants you to do something, na mas attach ka sa mga bagay na pang dito lang naman yun hindi mo madadala sa langit Are you with me? I don't know how I would share with you something na I just had a burden. Meron akong na-encounter nakahapon ba? Nakarang araw. May message sa akin, akala ko nandito daw siya sa island of Bahrain, part ng CS family. And so hanggang nag-uusap kami, and then nung sinabi ko, I'm a pastor, I'm doing church, this is my profession. And suddenly, hindi naman siya nanonood. And sabi niya ganun, I'm sorry, baka ikahiya mo ang aking profession, pero he's been honest with his profession. You're a journalist, sabi ko. No, I'm a porn star. Hindi ko pa naiintindihan. He's in the island doing shoots of a pornographic movie, having a pornographic photography. Hindi ko pa, teka lang, sabi kong ganun. Hindi ko pa naiintindihan hanggang sa, who are you? Nung sinabi niya yung pangalan niya, and which country are you from? Nung sinabi niya, it rings a bell kasi nasa WhatsApp yon sa kabilang app ko siya na meet. Sabi kong ganun. Then, nung sinabi ko na, I'm sorry, I have a sexual purity advocacy. Mga ganun, Tapos sabi niya ganun, no, porn are for single people to enjoy. Sabi niya ganun. Di sabi kong ganun, sorry, I won't chat with you. Sabi kong ganun, but here is the thing. Sabi kong ganun, don't you know that what you're doing is hellbound? Kumbaga, inano ko siya na, tapos sinabihan ko siya na, do you believe in God? So, preaching na dito, Do you believe in God? Yes, I do, but I'm not religious. Tapos hanggang sa, sinasabi niya na, dapat ang mga singles, ini-enjoy mga porn materials. Sabi ko ganun, it's a no-no. Sabi ko, we are God's temple. Ang dami kong sinabi, and then, sabi ko ganun, as I go through, sinishare ko sa inyo to para sabihin ko sa inyo later on what is my goal, bakit ko sinasabi ito. You might block me, sabi kong gano'n, but I'm telling you, I'm praying for your soul. Kasi alam nyo, sabi ko, did you meet some other family here in Bahrain? Yung CS family. Sabi niya, no, I met a fan. Ibig sabihin, yes, I met a fan. Ibig sabihin, fan, nanonood ng kanyang movie or whatever. At ang sabi ko gano'n sa kanya is, ayoko, kumbaga, sabi niya, but I'm earning money though. I'm earning, siyempre malaki ang kinikita daw niya. So, it's a profession. Sabi ko gano'n sa kanya, ano yung verse na sinabi ko, but alam niyo yung nag-strike sa puso ko, tayo dito lalamya tayo sa spirituality natin. Pero alam niyo, napunta siya dito because the shooting is here and ang subject is dito at yung mga taga rito. Sabi ko gano'n, the devil is infiltrating this island with pornography, and anong ginagawa natin? Are we allowing them to destroy, to corrupt the minds of the young generation? Alam mo, in my heart,
I was crying to God for his soul. Sabi ko, yes, you went to Bahrain for a work-related. But I pray that you will encounter Jesus and that God will move you. Yung hindi ka makakatulog dahil the Lord is putting conviction in your heart to stop doing what you're doing because God loves your soul. Your soul is precious and He doesn't want you to go hell. Alam mo yun, very bold ako dun sa mga sinabi ko sa kanya. And I don't mind you laugh at me or you block me, but I sent you what God wants you to hear. And hindi ako natutuwa that the enemy is trying to come into this island and he's trying to, alam niyo yun, hindi ko alam kung gaano kalawak ang scope ng ganitong mga movies. But the young generations are being corrupted. Ang mga, I don't know about you as I preach, maybe some of you, wag naman ngayon, wag naman sa inyo, maybe some of you have been able to click a pornographic movie in a YouTube or whatever, napanood ninyo one time or you're fond of it. But I pray for deliverance. I pray na ma-deliver yung mga tao na to. Pinapayaman nyo yung mga models na yan, pinapayaman nyo sila. Pero ang kaluluwa nila, papuntang impyerno. Ang kaluluwa nyo papuntang impyerno. Are you with me? Nagkakaintindihan ba tayo? These are worldly things and passions. Ay sabi ko, Lord, in the name of Jesus, this nation is blood-washed. And as long as we're here, standing on the gap on this nation, let us fight a good fight of faith. Lalo na kung ano man yung ginagawa ng kaaway, nag-underground work siya dito sa bansang ito para muling kumalat ang mga pornographic materials, whatever. Hindi ako natutuwa, nanggigalaiti ako sa demonyo. And this is the time that we have to make a stand against the works of the enemy. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Choose Jesus! Amen! Choose Jesus! Hallelujah! Pag mga hindi nakakakilala kay Lord o walang takot kay Lord, nag-i-enjoy pa sila sa ginagawa nila. Pero tayo, hindi tayo natutuwa. Amen. So let us choose Jesus and let's choose purity. And let us choose to live a life that is pleasing to God, because what we might be enjoying would bring us to hell. So in Jesus' name, I pray that the hand of God change this person. Bago siya umalis ng bansang to, I don't care, ma-meet ko siya o hindi, pero ang panalangin ko, ma-encounter niya ang Panginoon. Yung one day, magising na lang siya, kahit na nandito siya para nag-explore ng island at ginagawa niya mga bagay na malalaswa at hindi nakakalugod kay Lord. In the name of Jesus, he made the right decision to come to the island, but the conviction of God and the power of God will change his life forever. And God could give him another career. Ibalik siya dun sa ibang klaseng career, wag lang dito. Amen. Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20. By the way, he's very young. Kumbaga, nasa early 30s niya. At nasa, kumbaga, kasagsagan pa ng kanyang career. Pero alam nyo, pagka nagkasakit ka, sa loob-loob ko lang, if you encounter a sickness, that is, mga STD diseases, ewan ko na lang, diba? So bago pa mangyari ang mga bagay na yon, baguhin na siya ng Panginoon. Amen. Deuteronomy 30, verses 19 to 20. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Hallelujah. Sabing ganun dito, ito ay tungkol sa mga Israelitas. At sabing ganun dito, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death. Mamili kayo, sabi ng Panginoon. Life and death, blessing and cursing.
Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Amen. Hindi lang para sa iyo When you choose Jesus, when you choose life, hindi lang para sa iyo, sa iyong mga inapo, sa iyong mga descendants, sa iyong mga next generation, mga magulang, makinig kayo. If you choose Jesus, if you choose to serve God, this is not only for you. You are passing on to the next generation yung meron kayong spirito. Listen to me. It's the spirit within you that you're transferring to your kids, to your next generation. Ang nakikita nila kay tatay, yun ang gagawin nila. Ang nakikita nila kay nanay, yun ang gagawin nila. Amen. That you may love the Lord your God, that you may obey His voice. Kapag may pinapagawa ang Panginoon, obey His voice, and that you may cling to Him. Amen. Pag may pinapagawa si Lord, sumunod tayo. Amen. Wala na, nag-amen. Sumunod tayo kay Lord. Amen. For He is your life. Nasaan ang buhay natin? Nasa Panginoon. He is your life and length of your days. Alam ni Lord kung kailan ka mamamatay. Alam niya. Praise the Lord. So, nasa Kanya ang buhay natin, nasa Kanya, nakatakda, hanggang kailan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Ay, praise the Lord, sa edad mo na narating mo na yung edad na yan. Praise the Lord, sa mama ko, naka-70 na siya. Si papa ko, 86 na ang papa ko. Nakaka-bless, diba? They have lived a long life, praise the Lord. Pero I pray na humaba pa ang buhay nila. Amen. Nakita ko nga ang mama ko, mukha pang bata nung 70 years old na siya. May mga pain na siyang nararamdaman. Pero pagka-picture naman, mukha pang bata mahaba pang buhay. Amen. Praise the Lord. And siyempre, gusto ko din, mahaba din buhay ko. Maipaglingkod ko pa sa Panginoon. And that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob to give them. Ito'y para sa mga Israelitas. But let us choose life as well. Amen. Meron namang sinabi si Joshua at napakaganda ng kanyang sinasabi dito sa 24 verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Major decision. Ano ba susundin ninyo? Yung mga Diyos-Diyosan dun sa inyong pinanggalingan? O yung Diyos-Diyosan dito sa lupain na kinalalagyan ninyo? Kasi nandun sila sa lugar ng mga Amorites. Pero si Joshua, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kahit nasaan ka, nasa Bahrain ka, mag-serve ka pa din sa Panginoon. Praise the Lord, my church sa Bahrain. Praise the Lord, nandito tayo, naglilingkod sa Panginoon. Mas challenging. Pag pumunta ka sa Pilipinas, lahat naman sila Christian, alam nila si Jesus Christ. Pag sinare mo si Jesus Christ, alam ko na yan. Pumunta ako sa Australia, sabi ko, paano kaya mag-evangelize dito? Ang daming church din doon. Tapos, puro mga Christian sa mga tao. Kasi they are a Christian country. Pero mangilan-ngilan din yung mga taga rito, mga Middle East people na nandoon na rin, nag-migrate na din doon. So, na din. Pero sabi ko, dito, mas minority ang Christian dito, kakaunti ang Christian dito. So, mas mabuti na gawin natin, mag-shine forth yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pag nakita nila who we are serving and what is going on, ano yung nangyayari sa buhay natin, we are blessed, nararanasan po natin ang pagkilos at kapangyarihan ng Panginoon. These people will ask us, ano ba ang sikreto mo? Ano ba ang sikreto nyo? Alam nyo, isang invitation ko po sa inyo, manood kayo ng mga testimonies sa YouTube ng mga taga rito sa Middle East na nakakakilala sa Panginoon. They are very bold as a lion, sharing their testimonies. Yun ang mga gusto kong pinapanood kasi ramdam na ramdam ko na we are in the right track, na kapag tayo na-unlock natin yung salita ni Lord na ibahagi natin sa mga taga rito, malaking opportunity. You are bringing them out of sa isang, dinadala mo sila sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya po maglingkod ka kahit nasaan ka. Maglingkod ka
Regardless of which country you are in, maglingkod ka kahit napapaligiran ka ng iba ang sinasamba ng mga tao, maglingkod ka pa rin. Amen. Huwag kang makikigaya sa kanila. Kung hindi kasi nandito ako sa Amorite land, so kung ano lang, go with the flow. Kung ano yung Diyos-Diyosan nila, dun din ako. Hindi po. You have to make a stand. Choose Jesus. Amen. Make a choice and make the best choice in your life na hindi mo pagsisisihan. Amen. Make the best choice in your life. Hallelujah. Praise the Lord. Make the best choice. Okay, mga kalalakihan, makinig kayo. Proverbs 19:14. Houses and riches are an inheritance from father, but a prudent wife is from the Lord. Amen. Mga kalalakihan, is your wife prudent? Is your wife from the Lord? Aba, praise the Lord. Asa na mga tatay, mga mister dito? Taas ng kamay. Is your wife prudent? Is your wife prudent? Galing sa Panginoon. Woo! Alam nyo, higit pa sa houses and riches na kayang ibigay ni Lord kapag binigyan ka ni Lord ng prudent wife. Hallelujah. Amen ba, Brother Edmund? Amen ba dyan? Amen. Woo! Amen ba, Brother Tongtong? Praise the Lord. Hallelujah. It's a choice. You choose the right, amen, the right person. Kaya binigyan ka ng, kung you choose God, He will give you a prudent wife. Pati mapapangasawa, pinagpipray. Amen. So mga singles dyan, pinagpipray. Para hindi kayo magkaroon ng maling decision in life. Hallelujah. Be prayerful, mga singles. Wala na akong singles na kausap pala dito. Kami, dadalawa lang pala tayo, sister. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Prudent wife from the Lord. Amen. Praise the Lord. Ngayon, kung hindi pa kayo Christian no, nakakapag-asawa kayo and then naging Christian kayo, na-realize ninyo, pag-pray nyo na lang ang wife ninyo that she will encounter the Lord, na maging prudent siya. Pero I know, kahit hindi pa kayo Christian no, nakilala nyo siya, I know in my heart, you made the right choice. Amen, mga kalalakihan. Praise the Lord. Proverbs 19 verse 21, we're landing. Okay? Lumipad tayo sa mataas na altitude. Ngayon, lalanding na po tayo. Patapos na tayo. Proverbs 19 verse 21, there are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Marami kang plano sa buhay, pero ipagkatiwala mo yung plano na yan. Kasi baka mapahamak ka. Ako, marami na akong major decision sa buhay ko na hindi rin successful. And plano ko lang kasi yun eh. Minsan yung excited ka sa mga bagay-bagay, ganito gagawin ko, ganito. Pak. Hindi mo kinonsulta si Lord. Ano nangyari sa plano? Palpak. Sino na naiintindihan? Marami tayong palpak na desisyon. 'Di ba? May mga iba palpak na nagbagsak na ng pera, bumili ng property, yung pala na wala pala yung property, naubos yung pera pero walang property pala. Nagkakaintindihan tayo, bakit? Hindi nagpa-counsel, tabi-tabi po kung meron nandito, hindi ko po kayo pinapatamaan, pero may nangyayari, nabalitaan kong ganun. Tapos hindi kasi sinabi, hindi pa nagpa-counsel, hindi nagtanong-tanong bago maglabas ng pera. Are you with me? Diba? Kaya nga, kumbaga, marami tayong plano. Alam sa totoo lang, natatawa na lang ako sa sarili ko sa mga naging desisyon ko na mali, na nag-suffer ako. Wala akong magawa. Hindi ko na pwedeng bawiin masakit man, pero this is life. We learn from our mistakes. Napakamahal po ng experience. Kasi it cost you life, it cost you your age, your days, your money. Grabe. Kapag ka mali ang decision natin, maraming nawawala. Nagkakaintindihan tayo. But if you choose life and you choose Jesus, He will guide you.
just want to share with you, Psalms 119 is the longest chapter in the Bible. Meron po siyang 176 verses po. At alam niyo kung ano to? It's the meditations on the excellencies of the Word of God. So kung gusto mo talaga maintindihan, ano ba meron sa Word of God? Psalms 119. Grabe, mula sa verse 1 hanggang verse 176, kung gaano kaimportante ang salita ng Panginoon. And if you choose the Word of God, meron kang buhay kasi ang salita ni Lord is Jesus Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ibig sabihin, kapag nagbabasa ka ng Biblia, kumaga chinuchu mo ang salita ni Lord, hindi ka mapapahamak. Amen. Meron kang Kristo sa puso mo. And ang nakakabilis, alam nyo, naubos ang alphabet ng Hebrew para sa Psalms 119. Kumbaga from A, B, C, D hanggang Z ng 26 alphabet natin. Pero sila from Aleph, Bet, dire-diretso yon hanggang sa pinakadulong letra ng Hebrew. Ang groupings ng Psalms 119 is, kumbaga sa ano, parang 8 lines, Aleph. 8 lines, Bet. 8 lines, Dalet. 8 lines, Gimel, Puro yung ginamit nila yung mga Hebrew alphabet, dinivide into 8 at 176. I-divide nyo yung 176 sa 8. Yan po ang numbers ng alphabet ng Hebrew. And why God invested so much verses in this chapter? And ano ang topic? It's about the Word of God. So when you choose the Word of God, when you choose Jesus, you find life. Napaka-importante. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. I'm just challenging you, make a good decision in your life. Ano ang pipiliin nyo? May invitation ng Panginoon. Will you obey? Will you choose? Will you make a radical decision? Lord, maglilingkod ako sa'yo. Lord, susunod ako sa'yo. Lord, susundin kita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I've done my part as a preacher to share the Word of God, to encourage you, to empower you, and to challenge you to make the right decision in life. Who are you going to choose? Will you choose life? Will you choose Jesus? Or will you continue to live this worldly life? Comfortable life, pero hindi ka naman heaven-bound. Let us make decision in life. Are we pursuing the narrow gate or the wide gate that leads to destruction? Hallelujah. Come on, church. I just wanna give you the opportunity to talk to God. Usapin natin si Lord. Lord, I made a lot of bad decisions in life. I made bad choices. And may mga iba nagsasuffer na sila. Lubog sila sa pagkakautang. Lubog sila sa maling mga entanglement. May addiction na sa buhay nila na hindi na nila kayang umalis doon sa addiction na yun because they made the wrong decision. Bad company corrupts morals. Nagkaroon ka ng mga kaibigan na bad influence pala. Dinala ka nila, nalulung kayo sa mga maling gawain. But God is so good. You might be hearing this message, nakikinig ka ngayon kasi nais ka ni Lord abutin, nais ka ni Lord baguhin, nais ka ni Lord gisingin sa iyong matagal ng pagkakatulog, sa iyong matagal ng involvement sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. And He is waking you up and He is shaking you and God is calling you, pulling you out from where you have been stuck. Maaring na-stuck ka and you need help. Hindi kita matutulungan sa ganang akin lang. But choose Jesus. Choose Jesus. He will lift you up. He will lift you up from the miry clay. He will lift you up, remove you mula doon sa iyong pagkakastak. Just call upon the holy name of Jesus.
choose Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kausapin po natin ang Panginoon. Napakasimple lang po ng mensahe. It's so basic. But if we do not make the right decision, we will be led astray. Hallelujah. Can we just worship the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede ba natin awitin yung last na inawit natin kanina? I will walk in the ways of God. And let it be our declaration. Let this be our heart's cry. Hindi madali, pero we have a community here in this church. Tayo magtulungan. Wag po natin iput down ng isa't isa, but let us love one another, and let us be a community that supports one another. Let's be a community that we want one another saved, living a life that God has ordained, and that when Jesus comes, sama-sama po tayo sa presensya ng Panginoon. We will be in that great supper na imbitasyon ng Panginoon. We will be that 5 wise servant, wise virgins, sasalubong sa Panginoon because we have lived a life that gives glory to our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let us follow the Lord. Thank you, Jesus. Let us walk in His ways. Thank you, Lord. Let the message minister to your heart. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Now our eyes are turned to see your face. Holy Spirit, come and fill this place. I will walk in all your ways, O Lord, following the calling from above. Now our eyes are turned to see your face. Holy Spirit, come and fill this place. How you've shed your blood for us. Oh Jesus, precious Lamb of God. With all my heart I love you, Lord. Oh Jesus, send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, your gospel I will preach, and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. Ulitin po natin at maging declaration natin sa buhay natin. Lord, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. I will choose you, Lord God. I will choose life. I will choose Jesus. Marami akong naging maling desisyon. Pero Lord, sa araw na to, I will choose you. I will choose Jesus. I will choose you, Lord God. Lord, tama na, Lord, yung mga sarili kong diskarte, sarili kong desisyon na ang lagi na lang nasusunod yung gusto ko, Panginoon. Lord, gusto ko naman ngayon, ikaw na, Panginoon, ang masunod sa buhay ko, Panginoon. Lord, samahan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya sagan ang akin, pero Lord God, sa akin pag-submit sa iyong kapangyarihan, baguhin mo ako, Panginoon. Ayon, Lord God, sa nais mo, Panginoon. Come on, talk to God, talk to Jesus, talk to Him like never before.
Choose Jesus in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. I live my life for you. I'll follow after you with every breath I am. Your gospel I will bring and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come back. How you shed your blood. How You shed your blood for us. Jesus! Thank you, Jesus. Come on, church. Choose Jesus. Choose Jesus. Oh, my He loves you. He loves your soul. He died on the cross para ikaw ay maligtas. Para iligtas ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Para wasakin ang bondage ng kasalanan sa buhay mo, sa mundong ito. He loves your soul. Jesus loves your soul. Jesus cares for you. Jesus loves you. Jesus gave His all for you. Jesus loves you, kapatid. Hallelujah. He deserves our life. He deserves your service. He deserves yung pag-ibig na nagmumula sa'yo. Let us give our life to Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. 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 Send me and I will go. Hallelujah, Jesus. Live my life for you. I'll follow after Thank you, you Jesus. with every Thank you, breath I Jesus. have. Forever grateful Gospel for your love. I will Thank you, preach Jesus. and will have victory. Hallelujah. That day There will is surely victory in the name come. of Jesus I Christ. won't turn back until Thank you, you come at me. I live my life for you. Thank you, Jesus. I'll follow Thank you, Jesus. after you Thank you, Jesus. with every Oh, breath I have. Your gospel I will preach and will have victory. That will surely come. I won't turn back until you come asking. I live my life for you. I'll follow after you with every breath I have. Your gospel I will preach and will have victory. That day will surely come. I won't turn back until you come asking. I won't turn back until you come asking. I won't turn back until you come asking. Church, you know, the greatest decision that you will ever make in your life is making Jesus the Lord of your life. Kung sa puso mo, alam mo na hindi pa si Jesus ang naghahari sa puso mo. Hindi pa siya talaga yung nasusunod sa puso mo. Ikaw pa rin ang nakaupo sa trono ng puso mo. At kung ano yung gusto mo, yun lang ang nasusunod sa buhay mo. Sa oras na to, kumakatok sa puso mo ang Panginoong Yesus. Dahil mahal na mahal ka niya at ayaw kanyang mapahamak, ayaw kanyang mapunta ng impyerno. Kumakatok siya sa puso mo. Pagbubuksan mo ba ang
Panginoong Jesus. At sasabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ikaw na mula ngayon ang masunod sa aking puso. Kung ikaw po ay hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo, pwede ka pong sumunod sa maiksing panalangin ito. Kayo na mga nasa online at naabot nyo pa itong portion na to, tayo po ay manalangin. Sumunod ka sa maiksing panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras na ito, sa oras ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang masunod sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. At iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ikaw po ay nanalangin sa iyong puso, in Jesus' name I pray, Lord God, that your presence, oh God, Lord, dwell upon each and every one of us. Lord, revolutionize our hearts and our lives, and it will be a 180 turnaround anointing. Lord, lahat ng bandage ng kasalanan ay hindi na maghahari sa amin dahil, Lord, ikaw, Panginoon, ang aming karelasyon, Panginoon, at winaksina namin ang mga kasalanan sa buhay namin. And Lord, we thank you, Father God. We thank you. We thank you for the saving grace of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Dalangin po namin, Lord, that we will continue every day ng buhay namin to choose life and to choose Jesus. To choose Jesus and make Jesus famous in our lives. Na kapag nakikita ka, Panginoong Jesucristo, because you are living in us, Lord God. Lord, marami pong salamat sa iyo lahat ng papuri, sa iyo paggalang at pagsamba, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You made the right choice of coming to church today. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon.